'Di ba araw-araw may rally ang mga DDS doon sa may gate ng Senado. Laging may mga DDS doon, hindi nawawalan. Kahit 15 na lang sila, 30, 50, nandun sila. Mayroon silang tulda doon, mayroon silang karton ni Bato, karton ni Duterte, karton ni Sara. Oh, ano na nga sila, Cartoon Network na eh. Oh. Tapos talagang maiingay doon ang mga DDS, yung mga nagsasalita nila doon ng mga speakers ay ano, parang nang uudyok talaga ng pag-aalsa eh. Pag naririnig mo yung mga speeches nila, nagbo-border talaga sa inciting to sedition. O ngayon, ang ginawa ng PNP, ang nakikita nyo pong picture dyan, binaklas na ng PNP yung mga ano doon, yung mga gamit ng mga DDS, yung tulda nila, yung mga yung mga karton ni Duterte. O yan ito yung balita mga kabunyog. Tingnan. Sabi dito sa balita. Tingnan. Binaklas na ng mga tauhan ng Pasay City government ang mga tulda, tarpaulin at standees na itinayo sa Center Island at sidewalk ng Jokno Boulevard ng Duterte supporters sa may labas ng gusali ng Senado. Hinakot na din ang mga upuan at higaan at sound system ng mga rallyista. Yan mga kabunyog, ngayon lang pong araw yan. Yan, kaya yung nakikita nyo dyan, yung nakikita nyo dyan sa picture, yan na po yan. Kumbaga talagang, kasi mayroong mga intelligence reports na bukas, Independence Day ay may planong mga destabilisasyon. Lulusubin nga daw ang Malacanang, di ba? Sabi nila Montulfo. Kaya ito na mga kabunyog, mga kababayan, sa ngayon, yung mga higaan, yung mga tulda, kita nyo, may mga karton ni Bato, ni Duterte, ni Sara. Tapos doon na natutulog ang mga DDS eh. Nagpapalit-palitan na lang sila. Hindi nila iniiwan yung lugar na yon. Talagang sila, ginagawa na nilang araw-araw may rally sila doon. Kahit 15 lang sila, 25. Tapos may panahon na dumadami sila. May panahon na dumadami kasi halimbawa, yung mga supporters ni Marcoleta, galing daw yun sa isang sekta ng relihiyon. Lumagsa nung isang araw. Lumabas pa nga si Marcoleta eh, nakipagkamay doon sa mga supporters niya. May panahon din na mga Muslim naman daw ang nandoon, mga pinakilos naman daw ni Robin Hood Padilla. Kaya lang nung una tolerant pa ang Senado. Nung una pinapayagan pa ng liderato ng Senado basta't mapayapa lang. Kaya lang ngayon kasi may mga banta na talaga eh. May mga banta na ng destabilisasyon. At ngayong araw nga ang nangyari pa, nahak na ang website ng Senado. So, parang ang mga nangyayari talaga dito, nagpapakita na parang totoo yung sinasabi ng NBI. Kasi yung NBI ang nag-inform sa Senado na mag-ingat kasi may namumonitor silang mga plano ng destabilisasyon. So, ngayong araw, napakaraming pulis ang pinadala. Yan, nakikita nyo yan mga kabunyog. Yung Jokno Boulevard, yung kahabaan na yan, malapit yan sa Senado, pinosisyonan na ngayon ng napakaraming pulis. Kasi may mga informations nga na bukas, June 12 araw ng kalayaan, sasamantalahin ng grupo ng mga Duterte. Kaya ang unang ginawa ngayon, inalis na yung mga tulda, mga tent, mga higaan, tulugan, upuan, sound system, binaklas na. Ibig sabihin, hindi na papayagan yung mga DDS na mag-rally pa dyan sa harap ng Senado. Yan yung bagong development ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Na ito, medyo gumagawa na talaga ng mga hakbang ang Senado na hindi na papayagan yung mga rally sa labas. Kasi nga, mainit ang sitwasyon eh. Habang dumadaan ng mga araw,
nagiging mainit ang sitwasyon. Lalo na ngayong araw, hinak yung website ng Senado. At sabi nga ni Acting Senate President Win Gatchalian, hindi ito isolated incident. Hindi ito. Kasi may information na daw sa kanilang nakarating na may mga plano na talagang gagawin. Pero ang ginawa naman ng Senado kaagad, nag-heightened alert kaagad. At binantayan na ang Senado, hindi na pwede ang labas-pasok. Kaya yung mga dating ginagawa ng mga DDS na yung mga maleta boys, labas-pasok doon, pumupunta sa opisina ni Robin Hood Padilla. Tapos pagdating doon sa opisina ni Robin Hood Padilla, magpipress con doon. Bawal na yun ngayon. Bawal na. Kaya masyado nang mahigpit ngayon ang security sa Senado dahil nga dito sa mga balibalitang to. At ang isa pa, sa June 18 kasi, June 18, magkakaroon na ng pre-trial kay Sara Duterte. Simula na ito ng paghahanda sa trial ng impeachment. Ang impeachment ni Sara mangyayari July 6. So bago ang July 6, June 18, pre-trial. So kaya nga medyo mainit ang Senado lalo na't magsisimula na ang impeachment ni Sara Duterte. Magsisimula na, mga kabunyog. Kaya ang ginagawang itong mga hakbang ng Senado ay in anticipation sa mga maiinit na mangyayari sa susunod na mga araw. Ang isa pa, baka kasi kasuhan na talaga si Joel Villanueva, aarestuhin na naman yan. Kaya kailangan talagang isecure na ang Senado. Grabe na ang tension dyan. Lalo na pag si Marcoleta na ang aarestuhin. Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan, medyo grabe ang challenge sa liderato ni Senate President Pro Tempore, Acting Senate President Win Gatchalian. Kasi maraming mangyayari sa Senado nitong susunod na mga araw. Pwedeng kasuhan na si Joel Villanueva at aarestuhin din yan. Pwedeng anumang oras lumabas ang arestwarang kay Bongo. Pwedeng kasuhan din si Marcoleta. Kaya ito, at impeachment na ni Sara, June 18, pre-trial. So maraming mangyayari. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung mga diskarte ni Padilla na mayabang, na actually, ang ginagawa ni Padilla, dahil senador siya, ginagamit niya yung pagkasenador. Susunduin niya yung mga, yung maleta boys, tapos dadalhin doon sa opisina niya, magpipress con doon. Nagki-create ng mga kaguluhan. Sa ngayon, hindi na yan papayag. At yung rally sa labas, binaklas na ngayon. Binaklas na. Ngayon, Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.